Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Sa video na ito ay pag-usapan po natin ngayon ang isang mahalagang issue dito sa mundo ng cryptocurrency, lalo na po rito kay XRP. At ang tanong, ano po ang kahalagahan ng $2 price point para kay XRP? At bakit po ito ang tinututukan ng mga eksperto ngayon? Nito pong December 19, 2024, si XRP ay bumaba po ng 15% mula po sa presyong $2.58 papuntang $2.18. Maraming mga analyst ang nagsasabi na mahalaga para kay XRP na manatili sa itaas ng $2 na presyo para maipagpatuloy nito ang kanyang bull run o patuloy na pagtaas sa kanyang presyo. Pero bakit po ito mahalaga? Yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ano nga ba ang sinasabi ng mga eksperto? Ayon po sa kilalang analyst na si Cassie Trade ay nagbigay ng masinsinang pag-aaral tungkol sa kasalukuyang posisyon ni XRP. Ayon sa kanya, si XRP ay bumagsak sa ilang mahahalagang support levels at kasalukuyang nakaposisyon po ito sa itaas ng 0.236 Fibonacci retracement level. Para sa mga hindi po pamilyar, ang Fibonacci retracement ay isa po itong tool na ginagamit ng mga trader upang malaman ang posibleng support at resistance levels sa presyo ng isang asset. Kaya yan, meron po tayo rito, nakikita po natin rito ang XRP chart na ibinahagi ni Cassie Trades. Yan, sa kanyang pagsusuri ay binanggit po niya ang dalawang posibleng senaryo para kay XRP. Una ay ang ABC correction, kung saan si XRP ay posible pong makahanap ng support malapit sa trendline ayon po sa market structure ngayon. Pangalawa ay ang extended bearish movement. Posibilidad din na tuluyang mabasag ang trendline at magpatuloy po si XRP sa kanyang pagbagsak sa presyo. Yan, pero sa parehong senaryo ay mahalaga na mapanatili ni XRP ang presyong nasa pagitan po ng $1.90 hanggang $2 na tumutugma sa 0.382 Fibonacci retracement level. Ito po ang nakikitang crucial or mahalagang support zone na maaring magbigay ng pag-asa sa mga bulls o mga umaasa sa pagtaas ng presyo ni XRP. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng iba pang mga analyst? Ayan, hindi lamang po si Cassie Trade ang nagbigay ng kanyang opinion tungkol dito. May mga market watchers. Ayan, may mga market watchers tulad po ni Chad Steingraber na nagsabi na ang double tap sa $2 na price level ay maaari po itong magsilbing springboard o tulay papunta sa bagong all-time high na XRP. Naniniwala siyang ang upward trajectory o pataas na galaw ng presyo ni XRP ay may malakas na momentum. Sa kabilang banda, isang kritiko ni XRP na si Income Sharks ay nagsabi rin na kung ang mga bulls ay kayang-kayang depensahan ang $2 na price level at magtayo ng bullish consolidation pattern, ito po ay magiging magandang oportunidad para bumili muli kay XRP. Gayunpaman ay binanggit niya na ang malalaking daily candlesticks na kanyang nakita noong mga nakarang araw ay driven or ito ay itinutulak ng or ito po ay nanggagaling sa FOMO or ang fear of missing out na kadalasang nauuwi po sa kawalan ng tuloy-tuloy na buying pressure. Kaya yan, siya po yung nagbagi sa kanyang sa chart na ito. Yan, mula po yan kay Income Sharks. Ngayon ay bakit naman po mahalaga ang $2 na price level? Yan, ang $2 na price level ang tinatawag po na critical, psychological at saka technical level. Sa trading, ang psychological levels ay ito po yung mga bilugan o mga simpleng numero tulad po ng $1, $2 at saka $10. Yan, basta buo yung numero. Kung saan ay madalas pong nagiging pivot points ang mga ito o basihan ng galaw ng market.
Kaya kung matagal-tagal na rin po kayo sa pagte-trade, ay malamang ay naobserbahan na rin po ninyo yan. Yan, basta yung buo na presyo. Yan, $1, $2, $3, wala siyang decimal, ay mataas po na ito ay nagiging pivot point. Ngayon, kapag nabasag po ang $2 pababa, maaari pong mawalan ng kumpiyansa ang mga trader at investors na posible pong magdulot ng karagdagang pagbagsak ng presyo. Bukod po dito, ang $2 ay konektado rin sa mga technical indicators tulad po ng Fibonacci retracement at super trend levels. Ayon sa mga eksperto, ang pagtatagumpay ni XRP na manatili sa itaas po ng $2 ay maaring magbigay po ng kumpiyansa sa mga bulls upang itulak muli ang presyo papataas. Ang posible pong mangyari kung hindi po madedepensahan yan, or hindi po mananatili na ayan, kapag hindi po ayan, kung pag hindi po sabihin natin kung pag mababasag po yung $2. Yan, kung sakaling bumaba sa XRP sa ilalim po ng presyong $2, maaring itest po nito ang mas mababang levels, price levels tulad po ng $1.90 o baka mas mababa pa. Ito ay magbibigay daan para sa extended bearish movement. Ngunit kung mag-rebound po si XRP mula sa kasalukuyang trendline, maaari pong magsimula ang bagong cycle ng kanyang recovery. Sa kasalukuyan, si XRP po ay bahagyang naka-recover mula po sa pagbagsak at ngayon ay nasa $2.37 na. Ngunit nananatili pa rin ang 6.21% na pagbaba nito sa nakaraang 24 oras. Ngayon ay ano po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader o investor ni XRP? Yan, bilang isang Pinoy crypto trader o investor, ang galaw po ni XRP ay may direkta na epekto sa ating portfolio. Kaya kung ikaw po ay may hawak na XRP, mahalaga na bantayan po natin ang $2 na price level dahil ito ang magiging batayan kung dapat pa ba tayong mag-hold o magbenta. Kapag nabasag po ang $2, maaring magdesisyon ang iba na magbenta upang maiwasan ang mas malaking pagkalugi. Ngunit kung manatili itong matatag sa itaas ng $2, maaring ito na ang hudyat para magdagdag pa ng investment. Sa mga nagbabalak pa lamang na pumasok, maganda rin na intindihin ang risk-reward ratio. Tandaan, ang trading at investing sa cryptocurrency ay may kasamang mataas na risk, kaya't ugaliing mag-research at magplano ng mabuti bago po magdesisyon. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Si XRP ay nananatiling isa sa mga pinakamahalagang token sa crypto space, lalo na dahil sa mga legal na issue nito laban sa SEC na sinusubaybayan ng marami. Ang sitwasyon po ngayon ay nagpapaalala na ang crypto market ay napaka-volatile, kaya't kailangan po natin ng disiplina at tamang kaalaman. Sa uli, ang pinaka-importante ay ang tamang risk management. Huwag po tayong mag-invest ng higit pa sa kaya nating mawala. Maging maingat po tayo, maging mapanuri at laging tandaan na ang bawat galaw ng market ay oportunidad, ngunit may kaakibat ding responsibilidad. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.